Last vlog natin dito mga otis, ginagawa pa tong facility na to, which is ngayon ay farm na talaga. At sa mga bago palang makakapanood ng video natin, si Boss Erwin Sayok ay isa nga palang chemical engineer mga otis at nag-retire na sa pagtatrabaho. At ngayon mga otits, alamin naman natin kung paano yung nagiging proseso ngayong mas pinalawak na yung farm ni Sir Erwin Sayok. Kaya dito sa Golden Subdivision, Imus, Cavite, baka nandito lang yung hinahanap yung supply sa mga pet shop nyo. Tara mga otits, samahan nyo ako, liputin na natin to. So yun mga otits, free aquatic plants and free Betas Journey sticker pa rin pag umorder sa Shopee natin. Check out na, shower! Hello! Hi! Yun. Sir, halos ilan lahat yung butas? I mean, ilan yung concrete pad na meron tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bali 12! So, eto sir, paano mo na ma-manage sir yung mas lumawak na ngayon yung farm mo sir eh? Paano mo na ma-manage to sir? So, ito malaking tulong yung ginawa ko, yung patulo ko, pinatuluan ko yan eh. So, hindi ako lagi naglilinis. Lagi may fresh na tubig na pumapasok kahit na patak-patak lang. So, bali free flowing siya sir, no? Mm. So, nag-return na po kayo sa pagtatrabaho at focus na kayo ngayon sa farming talaga. Sir, hindi palaging Pasko, yun yung palaging sinasabi nila sa negosyo. May downside ba dito sa gantong business, sir? Well, meron din kasi hindi naman lahat ng isdang binibenta ko breed code. So may mga kinukuha din ako, gagaling sa Pampanga. Minsan pagdating dito after 2 days, patay. So lugi yun, wala ka nang kita, pati yung puhunan mo, dala. Yung mga yung minsan. So may casualties, no? Casualty talaga ang talo tayo. Sa ngayon naman, sir, dahil sobrang dami mo ng isda, sir, no? Pero meron ka diyang isang favorite, sir. Ano yung pinaka-fast moving mo talaga na binibreed dito, sir? Ngayon kasi season ng Oscar eh. Kaya ito, focus ako sa Oscar. Kung mapapansin mo, anong ko pa nakikita eh. Ang market ng Oscar maganda talaga eh. Kasi habang maliit, nabibenta mo na. Habang lumalaki, tumataas ang presyo. Yan. Puro Oscar yan, malalaki na. So next year, mga breeders na yan. Kasi ano pa lang eh, one month in 1 week, pwede mo nang ibenta eh. Oo. Baka pisa. So yung first batch nga nito, umabot ng 900 pieces eh. So nabenta ko yon in 1 month and 1 week. Pero bawi naman eh, kasi yung 900 na yun, umabot ata ng 13,000 ang napagbentahan ko eh. Sa Oscar lang yun, sir? Sa Oscar lang, yung isang batch lang yun, isang pisaan lang Gano'ng yun. kalalaki naman yun, sir? Ito, mga mga 1 inch to 1.2 inch. Halos ganito, ganito na yung size nun. Ayun. Yan, bagong batch na yan, second batch. So, mabibenta mo siya ng 15 pesos? Tama ba, sir? 15 pesos ang benta ko sa wholesale. Wholesale. So, ganun kabilis, no? Yung market ng Oscar. Quality foods ba ang hanap mo sa mga crayfish mo at sa ibang isda mo? Check out ka na sa Shopee natin. Free aquatic plants yan. Shower! Sir, ano namang meron dyan, sir? Mga koi at saka meron din Oscar na pinapalaki ko. Hindi naman sila nag-away-away dyan, sir? Hindi naman. So, dito, sir, sa mga koi, magkano po yung bentahan natin dyan? Yung koi ko, 35 sa wholesale, 50 sa retail. Tapos yung malalaki, ibang price. Sir, kasi habang lumalaki, Ayun, nagmamahal din. nagmamahal din, no? Nagmamahal din. Ayan mga otits, may mga koi pala dito si sir sa kanyang farm. So doon naman sir sa kabila. Ay, dito mga Oscar ko rin na pinapalaki at saka Red Devil. Cichlid. Eto, mga naglalaki yan. Ano mga ganito sir, mga breeder na to? Oo. Mga breeder. Sir, gaano ka dapat ka committed sa ganitong negosyo sir? Ay, pag ako talaga normally, dahil may problema kami sa tubig, alas 2 ng madaling araw, gising na ako para mag-igib ng Maynilad. Tapos kailan naman tayo nag-water change sir? Pag nakikita kong hindi na maganda yung kilos ng isda, kasi nakakapagod din mag-water change. Tsaka hindi rin dapat talaga water change ng water change, sayang yung tubig eh. Basta healthy yung tubig nila.
walang ammonia, hindi mataas ang ammonia level, makikita naman sa kilos ng isda eh. Hanggat hindi pa umiibabaw masyado. Oo. Ganyan, maganda kilos yan. Pero pag yan hindi na maganda, yan, babawasan ko na 50% water change. Sir, alam ko may itlog dito. Anong meron dito, sir? Eh, wala. Ah, wala. Inaano ko lang siya, hinahanda ko lang siya para sa Oscar. Pag may nangitlog doon, meron ako paglalagyan. Lipat, lipat. Sir, dito sa farm mo, sir, gaano kahalaga yung pagsasizing ng mga isda? Kailangan din kasi iba-ibang presyo ng, di ba, ang prices ng isda depende rin sa sizes. So, yun. Kung matyaga ka lang, sa isang batch kasi hindi sabay-sabay na lumalaki yan eh, di ba? May matatakaw. Kunin mo yung malalaki, pwede mo ibenta ka agad. Kung pwede mo yung maliit, ilagay mo sa susunod na batch para mas makahabol siya. Oo. So, nasa-save mo kasi lalo na sa Oscar, pag pinabayaan mo yun, yung maliliit, kakainin din nila. Tsaka una tinitira talaga mata. Kaya makikita mo, bulag na to, susunod, patay na. So, sir, hulaan ko, sir, yung pangalawang top seller nyo dito na isda. Ito, Angel. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin talagang sinusukuan at pinapabayaan tong mga Angel, sir, no? Yan, actually, yan yung, siguro, kung titingnan mo sa buong taon, ito top seller talaga. Kasi yung, yung Oscar may season. Ito walang season, tuloy-tuloy ito eh. Tuloy-tuloy ang breeding. Kaya pala talagang mass production, sobrang daming no? Lot of breeding tank nila. Ayan, mga otits. Kaming fry. Ang gaya nung last vlog natin dito, sir, hindi nyo na inaalis yung parents na. Inaalis eh. Hinahayaan nyo na lang hanggang sa lumaki. Hindi, yan, tatanggalin ko rin yan siguro pag parang na siya, parang pea-size na. Maliit ng konti. Tatanggalin nyo na, sir. Tatanggalin ko na rin kasi masikip na masyado. Mga 300 abutin yan. Eto, mga otits, Pinoy Blue na Angel Fish. Pura yung Kailan nag-free sim yan, sir? baka bukas pre-swimming na yan. Malamang. Ayan, mga 1 or otits. 2 days. Anong Angel Fish naman to, sir? Zebra. Sobrang daming fry, no? So ito, sir, mga ilang months to, ganun din, katulad ng Oscar din. Ay, mas matagal to. Bago ibenta, may out. Oo. Mas matagal. So yan mga orit, sobrang daming fry. Grabe. Parang mga lisa. Pinipisahan nila. Pag dalawa. Napipisahan nila. Pero nawawala ang anak. Ibig kinakain. So hindi good parents yan, sir. Okay, natutunan. Ano yan, oh. So ito mga otits, may code pala dito si Sir Erwin. Ayan. Pag tatlo, sir, good parents. Good parent yan. Inaalagaan nila. Ayan, oh. So sir, ano yung bagong binibreed nyo dito sa farm mo, sir? Yang balloon ram. Actually, disgrasya lang yan. Kasi yung unang bumili, iniwan niya yan. So, pinares ko na lang. Eh, ng itlog. Ayun na, may fry na ngayon. Hindi ko Sobrang na dami, no? ibibenta yan. Ano to, sir? Hindi nyo natatanggalin yung mga parents niyan? Ganyan na rin. Hayaan ko muna. Hayaan ko para Masanay. masanay. Oh. Observe nyo muna, sir. Pagkakaralan ko. Pero, dapat yan talaga iniwalay na. Eh, pag iniwalay mo yan, mangitog uli yan eh. Eh, hindi ko na minamadali. Ang dami naman fry, no? Oo. Ang daming fry, grabe. So dito nakapag-breed na sa Legon Dray na pwede ba siyang maging bread and butter natin? Parang mahirap pasahan eh. Kasi may mga disgrasya din eh. Saka ako talaga, personally, ito kasi ang hilig ko. Pero sa akin, makuha ko lang yung pang-araw-araw namin. May natutulungan akong tao na kasama ko rito. Okay na sa akin yun. So kailangan siguro, sir, kapag kung gusto mong pasukin tong industriya na to, kailangan yung puso mo nandito. Ay, dapat. Talaga yun ang gusto mong gawin. Ito talagang gusto mong gawin. Kaya masaya ako. Oo. So yun mga tito, hindi natin masyadong naikot nga dahil umuulan-ulan na at
Kung gusto nyong bumisita dito, sir, saan matatagpuan ko para makalipot na sila dito sa firm mo, sir? Dito lang kami sa Gold Vein Subdivision Block 5, Lot 23, Anabu 1F. Sa labas sa Aguinaldo, tapat lang kami ng ng SNR. Papasok ng Doyets, tama, sir? 7-Eleven side, pasok. Yun. So, sir, ewan ko kung naalala mo pa to, kung ang tawag sa nag-groom, sir, groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! Yun, mga dito, kita kayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. Sir Erwin Sayok, yun. Message nyo na lang siya, nasa comment section yung Facebook niya. Peace sa lahat.